Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipalagay natin ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay.' Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. 'Wag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat tumihingi, nakasusumpong ang bawat tumahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, kapit lang. Baka sakali lang, no, na minsan umaabot sa punto na nawawalan ka na ng gana, pinanghihinaan ka na, nawawalan ka na ng pag-asa, lalo tigit doon sa mga bagay na ang tagal-tagal mo nang gustong makamtan. Ang tagal-tagal mo nang ipinagdarasal. Pero hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ito nakakamtan. Na parang sinasabi mo nga, no, gusto mo nang bumitaw. Pero ngayon, pinapaalala sa atin, kapit lang. Kasi ang isang taong bumibitaw sa Diyos, saan kumakapit yan? Sa masama. Hindi ko alam, no, kung nakaka-relate ba tayo sa pahayag ni Propeta Malakias na dito yung saloobin nila na para bang gusto nang lumayo sa Diyos dahil bakit ganon, no? Kung sino yung gumagawa ng masama, yun ang masagana ang buhay. Kung sino yung mga gumagawa ng anomalya, yun yung talaga nagpapakasarap, nagpapakasasa. Samantalang yung mga tao na gumagawa ng kabutihan, nagpapagod talaga. Nagbabanat ng buto. Pero sabi, bakit ganun? Parang mahirap pa rin tayo. Ngayon, tinuturo sa atin muli ni Jesus, no, matapos niyang turuan ng kanyang mga alagad kung paano magdasal. Ngayon naman ay
kung paano natin iintindihin na pag nagdarasal tayo, maging bukas tayo sa kung ano ang sagot o tugon ng Diyos. Hindi lahat ng dasal natin ay kailangan ibigay sa atin. Bukas tayo, malinaw sa atin sa ngayon, yung hinihingi mo, gustong-gusto mo kasi yan. Pero ang tanong nga, kailangan mo ba yan? Magkaiba kasi yung gusto sa kailangan mo ba yan? Gusto mo lang yan, pero kailangan mo ba talaga yan? Minsan, nilalagay natin yung buong energy natin doon, na pakiramdam natin, doon iikot ang mundo mo, doon ka sasaya, yun ang magpapaligaya sa iyo. Pero mas alam ng Diyos kung ano ang dapat na ibigay sa atin. Pero kahit na alam niya itong ang dapat sa iyo, ang kailangan pa rin ay matuto tayong humingi, matuto tayong magpakumbaba. Lambingin mo lang ang Diyos. Kasi, di ba po, sa karanasan natin, kapag ang isang bata hindi pa humihingi, binigay mo na. Yung pag may gusto, bigay agad. Di ba nagiging spoiled brat? Nagiging matigas ang ulo, mahirap tuloy palakihin, nagiging tamad, walang pasensya, hindi marunong yung bang magsakripisyo. Kasi may gusto, sige, pagtrabahuhan mo. Kung may gusto ka, pagsikapan mo. Kaya nagiging mahina ang loob. No? Minsan, hindi ibinibigay ng Diyos ang mga bagay na gusto natin dahil ayaw lang niya. Kundi mas gusto niya na tayo po ay magsumikap, na tayo po ay mas maging matatag. Kaya nga, kapit lang, dasal lang. Kahit napakiramdam mo minsan, hindi ka gumagaling, pero ang tagal-tagal mo nang hinihiling sa Diyos, Lord, pagalingin mo sana ako. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ng Diyos kung bakit hindi binibigay sa iyo yan. Pero hindi kinakailangan at huwag kang bibitaw sa Diyos o magagalit sa Diyos dahil lang hindi ibinigay sa iyo yung hinihiling mong kagalingan. Dahil merong itinuturo sa atin at meron din itinuturo para sa ibang tao sa karanasan mo. Kailangan lang talaga natin maging malawak ang ating kaisipan, ang ating pangunawa para sa mga bagay-bagay na huwag mo isipin lagi, pag lumapit ka sa Diyos, bibigay agad sa iyo. Kung kasabi nga dito, no, bibigyan mo ba kung ng ahas o ikakapahamak niya? Diba? Alam niya eh. Bakit hindi ka ang ginawang mayaman? Bakit hindi ka pinayayaman? Alam niyang hindi ito makakabuti sa iyo. Pero, hindi ibig sabihin sinasara na ng Diyos ang pinto para sa kahilingan mo. Baka mayroong ibang paraan, mayroong ibang daan na ito ay makakamtan mo. At kapag ito'y nakuha mo na, talagang mas maligaya ka pa sa inaasahan mo. Kaya dasal lang po ng dasal. Sa ngayon, no, talagang matindi kasi sa nangyayari ngayon sa Israel, no, sa bansang Israel, noon pa talagang marami na ang gustong sumakop sa bansang Israel. Pero tuloy lang. Tuloy lang ang dasal. Hindi tayo pwedeng panghinaan ng loob. Yung mga kababayan natin doon, mga ibang lahi na naroroon na naiipit sa kaguluhang ito. Kahit nasabihin, nagdadasal naman tayo. Mayroong mga nagbuwis ng buhay, may mga pinatay, mga inosenteng bata. Hindi natin lubusang maunawaan sa ngayon. Pero dasal pa rin tayo. May awa ang Diyos, may dahilan din ng Diyos kung bakit ito nangyayari at kung bakit hindi pa dinidinig at ibinibigay ang ating mga kanya-kanyang panalangin. Amen?